So yun, okay, KGX yung sa lahat at pakita ko lang, congratulations sa lahat ng nag-profit sa TA natin kahapon. Resistance 84,200, nakakuha tayo ng 86,000 kagabi. Okay? So maraming nag-send sa atin ng profit sila. Ito yung PNL status. Kung makikita nyo, halos profit yung mga tropa. 20% profit is good, sabi nila. TA na ba sa yung 20%? Malaki na ang 20%. Tandaan nyo yan mga kapatid. No? Kung ang mga good trader, yung mga total na professional trader, ang percent nila per annum, ang minimum na kitaan nila is 20% to 30%. So kung per day mo is 20%, malaki na yan mga kapatid. No? May mga nag-comment lang sa atin na masyadong mababa yung 20% na profit. Sa inyo yun. Sa amin, mataas na ang 20% profit. Okay? So, ganun talaga. No? Marami talagang mambabasya yun. Pero still, pakita nyo yung port nyo. Pakita nyo yung trade nyo. Pakita nyo kung paano kayo mag-TA. So, for me, sa amin, sa episode 1 to 39, meron kaming dalawang break-even and may 1 loss kami. Okay? But the episode 1 to 36, pure panalo yun mga kapatid. Okay? So, ayan sila, no? Solid na solid. Lalo na to, 'di ba? So sa mga gustong pumasok sa Telegram natin, nandiyan yung link natin sa description, sa comment section naman, yung sa Facebook page, and nasa bio yung mismong link natin sa BitGet mga kapatid. Then PM nyo ako dito, parang ito. Nag-PM sa akin. So mamaya i-check ko siya ngayon. So meron siyang $1,000, no? Mamaya check ko. Ito mo ha. Mamaya check ko, gagawa lang ako ng video. Diba? Pati dito, pati sa video, inaano natin. May maraming nagpi-PM sa atin, pero yung iba, nakapasok na rin. We have 39 members na dito sa area na to. So ngayon, alam nila na every 5 PM, nagkakaroon tayo ng technical analysis. Sa mga bago pa, please like and share and subscribe sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga update natin. Possible, ako sa nakikita ko, may 85,300 dito. Or possible, pwede ka naman pumunta ulit dito sa 85. Pwedeng 85 eh. Pwedeng 85 din ang kunin mo. Or pwedeng 85,300. So, next, ang confirmation yan, 85,700. I think pag pumasok ng 85,700, papalo yan hanggang 86,600 siguro, or 85,500. Pero kami sa group namin, basta 20% na profit is out na, no? Ganun naman eh. And then ito ang inaabangan ko diyan mga kapatid, no? Ang inaabangan ko dito itong 83,300 or 83,100. 83,300 or 83,100. Maglo-long position ako diyan papuntang 85 mga kapatid. Possible mag-retest kasi yan. Ako minsan kasi ang tinitingnan ko diyan, once na kunyari ito 85, galing na siya ng 86 eh. Magbumagsak yan hanggang 83, masyadong mataas na yung parang yung sold area niya, no? Possible mag-bounce yan, di ba? So, yan lang yung nakikita natin ngayon kay BTC. And pag pumunta tayo kay Pi Network, no? So, sa nakikita ko kay Pi Network, dito lang maglalaro yan sa area na yan. Sa area ng 0.78 and sa area ng 0.70. Once na break si 0.70 mga kapatid, no? 0.70 tapos si 0.78. Yan. Pag na-break si 0.70, possible bumaba yan hanggang I think 0.67 to 0.65 o 67. I think 0.67 ang possible ibaba niyan. And itong 0.78 na to, pag na-break nyo ulit yan, possible mag 0.81. Yun yung nakikita natin ngayon kay Pi Network and BTC mga kapatid. And then puntahan naman natin ngayon sa mga hindi pa nakapag-like and share, no? So kahit subscribe, no? Yun lang, no? Please like and share and subscribe, no, sa YT natin mga kapatid. And ito, sa cryptocurrency, kung mapapansin natin, Ethereum talaga ang negative 10% talaga ng 7 days. So, medyo outperform si si ETH, no? Pero nag-buyback na tayo kay ETH. Okay? Nag-buyback na tayo diyan. Kung mapapansin nyo, check lang natin. Dashboard, assets. Nag-buyback na tayo kay ETH ng 4.6, no? Start tayong bumili kay ETH nung nakita nyo nung nakaraan is 1,780. And then, nakikita nyo yan dito. Pati sa natin, dito sa spot trade, makikita nyo kung kailan ako bumili ng ETH. Ito yon,
nakikita ng mga tao natin yan, no? Sa spot trading dito sa community kung kailan ako bumili ulit ng ETH. Ayan, 1,780, 1,580, 200,000. No? So bumili tayo ng 1,780 ng 200,000 worth of ETH, 1,550 worth of 200k ETH, and 1,520 worth 4.4k ETH. And then bumagsak pa yan ng 1,450, bumili tayo ng worth 11k. So far, kung mapapansin nyo, ayun, nasa 1.6 ngayon si ETH. Ay, hindi pa naman tayo profit. I think nasa 8k pa lang yung profit natin. Kasi kung mapapansin nyo, nasa ano pa lang to? 415. No? 415 at ang port na natin ngayon kay ETH ay 28. Malaki na pala kahit paano. No? So, umatas na. Pero meron tayong 464 na USDT pa dahil kapag nag-buyback, pwede tayo mag-buyback kasi kapag nakita natin na bumagsak ulit si BTC, no? Sumasabay kasi si ETH, mga kapatid. So, ayan, no? Kung titignan natin, si BTC once na pumalo siya dun sa sinasabi ko, biglang pumalo dito sa 83.1, magba-buyback ako dito at dun yung time na buyback ko ngayon kay ETH. Okay? So, sa Crypto Bubbles, ito nakita ko, shoutout sa iyo Kuya Jeblo, no? Nakita ko to kay Kuya Jeblo, lagi niya itong tinitingnan. Si Kuya Jeblo nga pala is part ng BitGet, no? Kasama ko yan sa BitGet 2022 pa. No? Ngayon, yung mga sinasabi ni Kuya Jeblo sa inyo na i-PM nyo si KGX dun sa Telegram, ako yun. Okay? Ako yun, mga kapatid, no? So, ako yung nagbibigay ng signal dun sa Telegram. Basta under kayo ng link ni Kuya Jeblo at may laman ang wallet nyo na worth 100 USDT at magti-trade kayo, pasok kayo sa Telegram. Kahit ano yan, kahit na link ni Kuya Jeblo yan, okay? So, meron din tayong isa na tropa na magte-technical analysis na din. That is si Kuya Ben Crypto, no? Magkakaroon na siya ng YouTube channel, no? Support nyo din yon. Marami kayong matututunan doon and BitGet din ang gamit niya, mga kapatid. Okay? So, for the liquidation, kung mapapansin nyo dito, ito yung mga hindi sumasabay kay BTC. Ito yung mga gusto kong ETA. Parang si Pi Network, di ba? So, ito parang si Pi Network. Gusto kong ETA yan. Why? Kasi may sariling galaw yan. Kaya kung titingnan nyo, bakit nagpo-profit kami kay Pi Network? Bakit nagpo-profit kami kay BTC? Kasi hindi siya sumasabay masyado kay BTC. Minsan sumasabay siya, minsan may sarili siyang galaw. No, mostly may sarili siyang galaw. Yun yung lagi niyang ginagawa. Kaya gustong-gusto kong Pi Network sa TA, okay? Sa mga bashers natin kay Pi Network, wala, ganun talaga, no? Yun talagang tingin namin sa Pi Network. Tandaan niyo yan, no? Siyempre, inaaral namin yung mga token at kung ano yung pananaw namin yun. At nasunod naman yung pananaw namin na babagsak ang Pi Network. Okay? Bumagsak ang Pi Network. Siyempre, si Pi Network ba is babagsak ng tuluyan? No. No? Depende yan. Kami, katulad ako, nagbabuy and sell ako kay Pi Network, di ba? So, hindi ako yung tipong katulad nyo na magiging basher na lang tayo. Hindi ganun. No, ang ginagawa namin, buy and sell, no? Hindi ako against kay Pi, against ako sa community, no? Lalo-lalo na dun sa mga nag-hype, okay? So, next, liquidation heat map, kung mapapansin natin. Sa liquidation heat map, possible mas makapal yung na pwede niyang i-liquidate dito, pero hindi naman ganun kalaki kasi ang baba lang ng volume niya is nasa 86.4 million. So possible pag nakuha niya tong gulay dilaw na to, siguro baka dun siya kumuha ngayon ng 83 or something na ganyan, no? Syempre Sunday ngayon hanggang bukas, Monday. Ang galaw naman yan Monday ng gabi or Martes ng umaga, parang ganyan yan, di ba? So ngayon, pagdating naman dito sa Twitter, kung mapapansin nyo, mas sila hype boy, oh. Ayan, tawag ko dyan dito kay Mr. Crypto, tawag ko dito mga hype girl yan, hype boy. So katulad nito, si Crypto Rover, hype boy din yan. Crypto GBR, hype boy din yan, no? Si hype boy yan, no, puro ano yan. Pero mostly, kahit pa paano naman, minsan may tamang TA yan, okay? So, ito din, si Crypto Ghost, no, parang si Crypto Rover lang din to, no? Mga hype boy to. Sa maraming beses na yes, tumama sila. Marami silang sinasabi na yes, I told you before, gumagano'n sila. Pero kung mapapansin nyo, taon na nilang sinasabi yan, no? Kapag may tumama silang TA, sasabihin nila, sinabi ko sa inyo yan, noon pa, 'di ba? So, talagang hula din ang ginagawa nitong mga to. Kaya, sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong nakikinig dito. Matuto kayong gumawa ng sarili nyong support and resistance at bumasa ng mga news
no, and market trends. Huwag kayong pupunta sa mga ganito. Itong mga ganito is content creator lang din yan tulad namin. Okay? So, pero walang tinatama din yan. Siyempre, lahat naman na nag-predict ng bear market, talagang tumama nga yung bull market eh. Pero bakit ngayon hindi sila tumatama? 'Di ba? Bakit ngayon hindi tumatama tong mga to? Ultimo si Crypto hindi tumatama, 'di ba? So bakit? Kasi ang daling mag-predict ng bear market, nalilipad ang market. 'Di ba? Ang daling mag-predict na sasabihin mo Bitcoin will hit all-time high again, 69,000. Yes, nag-hit ng all-time high ulit, 'di ba? ETH will hit 4,000. Yes, nag 4,000 nga ETH, 'di ba? Dogecoin will hit 11 pesos to 15 pesos, nag-hit ng 28 pesos. 'Di ba? Madaling mag-predict pagdating ng bear market. Ganito, dito nyo makikita ang galing ng mga influencer, lalo na yung mga nasa crypto, bull market. 'Di ba? Dami na sunog, 'di ba? Dami na sunog, prediction sila ng prediction. Ultimo yung mga nakikita yung mga professional guru sa forex, sa crypto, sunog na sunog, 'di ba? Bakit yung grupo namin hindi? Kasi una, tinitingnan lang namin yung short term, 'di ba? Bakit ka ba tumitingin sa short term? Hindi kami pang long term na sasabihin namin nalilipad yan hanggang dulo, hindi. Ako, as a trader, daily ang tinitingnan ko, no? Kapag future trader ako. Tapos ganoon din ang ginagawa ko sa spot. Pag nakita ko yung support ko, nakuha, katulad nito, 83, dito ako magbabay, no? Pag nakita ko yung sa Pi Network, nakuha yung mismong support resistance ko, magbabay ako doon. Kaya meron ako 400 USDT. Ginagamit natin sa spot trading. Okay? So, ayan yung mga nakikita natin na mga yan. Ito, Ash Crypto is good. Very good yan. So, ito, si Dot Martini guy. Ano to? Koloko ito. So, ang dami rin, syempre, ito yung mga nag-promote nga ng bear market at dumami ang followers kasi nga, natupad yung mga sinabi nila ngayong bull market. Natural naman yun nangyayari sa bull market. Di ba? So, yun lang yun. Ito nga, tulad nito, no? For example, crypto, ito si JBR, no? For example, sabi niya, 14 days left for bull market. Okay? Pero, kung makikita nyo, Bitcoin dump started to 65K. Gago, no? Isipin mo, sige, sasabihin niya dump. Tapos biglang dito, Bitcoin started to 65K. Tapos biglang sasabihin niya, di ba? 14 days, bull market na. Di ba? Kalokohan. Kaya yung mga iba na mga nandirito sa Twitter, no? Huwag kayo maniniwala. No? Gumawa kayo ng sarili nyong pananaw. Uy, si Ma'am Gracie. Oh. Ma'am Gracie is our CEO sa BitGet, no? So, thank you very much, Ma'am Gracie. So, share natin to, repost. Thank you, Ma'am. No? Thank you, ma'am, na marketing pa lang dati si Miss Gracie. Nung pumasok ako sa BitGet, no? Marketing pa lang siya. And then ngayon CEO na si Miss Gracie Chen. No? Saludo. Okay? Yun lang at magti-TA lang ako sa Telegram natin. Saludo sa inyong lahat, JJX, at magandang hapon sa inyong lahat.